Jessica, ramdam na raw ng mga maliliit at malalaking negosyante ang pagtumal na negosyo mula nang pumasok ang taong ito, kaya naman bumaba raw ang business outlook para sa unang 3 buwan ng taong ito. Mula nang pumasok ang 2018, ramdam na raw ni Helen ang pagtumal ng kanyang karinderya. Nagtaas daw kasi ang presyo ng kanyang mga paninda dahil sa epekto ng tax reform for acceleration and inclusion of train law. Ang juice daw dati is 10 pesos per sachet. Ngayon nabibili mo is 15. Layo na. No choice. Idadagdag ko sa customer. Papiso-piso na lang. Sa parlor namang ito, hapon na pero madalang pa rin ang customer, kaya naman binabaan na raw ni Elmer ang singil sa serbisyo. Dapat 1.5 ang kulay niya, binigay ko na lang sa 1,000 para pumasok lang ang sales namin dito sa parlor. Ilan lang sila sa mga negosyante bumaba ang positibong pananaw sa negosyo sa panimula ng taon. Sa pinakahuling business expectation survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, lumalabas na less optimistic ang pananaw sa negosyo ng mga kumpanya sa unang quarter ng 2018. Bumaba ang overall confidence index sa 39.5% kumpara sa 43.3% noong fourth quarter ng 2017. Kasama sa mga dahilan dito ang pagkabahala ng ilang negosyante sa epekto ng train law sa mga bilihin, tulad ng mga produktong petrolyo na napatawan ng dagdag na excise tax. Tingin din daw ng ilang negosyante, tataas pa ang inflation rate, pati ng interest sa mga pautang, bukod pa sa paghina ng piso kontra dolyar. Sabi ng BSP, karaniwan daw na tumatamlay ang negosyo sa panahon pagkatapos ng holiday season. Pansamantala lang din daw ang epekto ng train law sa inflation rate. At kahit humina ang piso, the economy precisely is doing very well. We are importing more capital goods. So there is more demand for foreign exchange. So talagang mag-depreciate ang peso. Ang mahalaga, sabi ng BSP, may nakikita ng pagbuti sa sentimiento ng mga negosyante sa second quarter. They think that demand continues to be strong, okay, particularly in the second quarter, next quarter. Harvest season yan, more economic activities, so they expect to expand their operations. Now that should translate into more job opportunities, especially for... Jessica, sinabi nga ng BSP na kahit nga na bumaba ang business outlook para sa first quarter ng taong ito, ay moving forward naman ay mas positibo na ang outlook ng mga negosyante para sa second quarter, at yan daw ang dapat i-look forward to, Jessica. Sinasabi, Bernadette, na despite itong mga setback na ito, solid daw ang fundamentals ng ating ekonomiya at mataas ang posibilidad na tumaas pa ito dahil dun sa build, no? Yung mga infrastructure projects ng gobyerno na papasok towards the latter part of the year. Maganda nga, Jessica, na naipunto mo yan dahil yan din ang isa sa mga bagay na nabanggit kanina ng BSP doon sa kanilang press briefing. Pagdating daw kasi ng second quarter ng taong ito, marami doon sa mga projects na under doon sa build ay mairo-roll out na. So the more construction na nangyayari dito sa bansa, the more na nag-generate yan ng mga trabaho at mga job opportunities para doon sa mga Pilipino. Kaya the more daw na magkaroon nga ng ganito mga proyekto, lalo na sa construction, na isa raw sa mga booming industries ngayon, ay maganda rin para sa ating mga Pilipino, Jessica. At saka in the end kasi dito sa train law, di ba, nadagdagan yung sweldo ng mga manggagawa kasi nabawasan yung kanilang withholding tax. Pero ang flip side naman yan, nagmahal yung mga presyo ng mga bilihin. But still, no, ang bottom line yan, parang mas maraming economic activity yan dahil mas maraming perang hawak ang mga tao, kailangan pa rin nilang bumili ng mga bagay-bagay at sa mas mataas na presyo. So parang mas marami pa rin economic activity, mas gumagalaw pa rin yung ekonomiya natin. Maganda nga naipunto mo yan, Jessica, kasi para maintindihan ng mga tao kung bakit nga ba merong scare ngayon dito sa first quarter dahil nga doon sa epekto ng train law. Ngayon kasi, dahil tumaas yung presyo ng ilang mga bilhin, kagaya na lamang ng mga sweetened beverages, pati ng mga soft drinks, marami sa mga Pilipino raw ang ayaw munang gumasta o ayaw muna dahil nga doon sa impact na mas mahal na yung produkto ang kanilang bibilhin. Pero moving forward, kapag ka nag-taper off na yung ganyang psychology, ay yung mga tao naman daw ay bumabalik din doon sa kanilang old habits sa talaga nga naman na yung mga
pera na meron sila ngayong hawak ngayon, dahil nga nabanggit mo na tumataas na ngayon yung kanilang disposable income, ito naman ay napo-flowback nila doon sa ekonomiya na nakakatulong para madagdagan ng revenues na meron yung ating bansa, na makakatulong naman din doon sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan, kagaya ng mga health facilities para doon sa mga Pilipino at mga eskwelahan para sa atin ring mga kabataan. Jessica? Okay, ang hindi ko lang alam, no, pakiklaro mo, Bernadette, kung naka-input ba dito sa mga usaping ganito tungkol sa ating ekonomiya yung epekto naman nung pagwala ng NFA rice sa merkado. Kasi nung pinag-uusapan yon na parang ang pinangangambahan pag bumili ang gobyerno, ang NFA ng bigas sa ating mga magsasaka, no? Kasi walang NFA rice, hindi sila nag-import. Pag bumili sa mga magsasaka, syempre higher price yon. Parang sinasabi yata ang posibleng epekto nun, tataas palalo yung ating inflation rate. Pag tumaas yung inflation rate, mas makakadagdag sa mga pabigat natin yan ngayon. As it is, di ba, nabawasan tong kumpiyansa ng mga negosyante dahil sa train law, tapos tataas pa ngayon yung inflation rate. Kung magkakaganon, kung dun papunta itong problema sa kakulangan ng NFA rice ngayon. Maganda nga, Jessica, na nabanggit mo yan dahil isa doon sa mga interesting facts na nalaman ko kanina doon sa press briefing ng BSP. Sinasabi nila na 8.9% ng basket of goods natin na nakaka-apekto doon sa inflation rate natin ay dahil doon sa bigas, dahil nga staple na pagkain natin ang rice dito sa Pilipinas. Kaya nga nagkakaroon din ng inflationary pressure at tumataas din yung inflation rate natin dahil doon sa problema ngayon sa bigas. Alam natin na tumaas yung presyo ng commercial rice at meron nga dito nga sinasabi na kailangan ma-meet yung demands para doon sa NFA rice. Kaya naman ngayon na panahon pa lamang ng pagtatanim, nakakadagdag din yan doon sa pressure at lalo pang tumataas yung inflation rate sa ngayon. Pero come second quarter, panahon na raw yan ng harvest at inaasahan na kung ano man yung mga ina-iron out na mga ina-iron out ng mga MOA o kung ano mga agreement ng pamahalaan doon sa iba pang mga importers o pwede natin mga import na rice para makatulong na madagdagan yung supply ng bigas dito sa Pilipinas, sa inaasahan na papasok na yan sa paglipas pa ng mga buwan. Jessica? I wonder, Bernadette, no, kasi all this sounds very technical siguro sa maraming laymen, no, including myself, no. Ano ba ang ibig sabihin kaya ng lahat ng ito pag i-reduce natin itong usapan tungkol sa ating ekonomiya para sa mga ordinaryong mamamayan? Ano ba ang kailangan nilang gawin para maka-cope dito sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin because of the train law, pero mas marami silang pera ngayon? Anong tamang pag-manage ba ng budget ng mga pamilya sa ngayon? May pinayo ba ang ating mga ekonomista, Bernadette? Jessica, kasi ngayon alam natin na tumataas na yung disposable income ng mga Pilipino. Kaya dapat panahon rin na gamitin nila itong mga nasisave nila na pera para sila ay makapag-impok sa bangko o magkaroon sila ng sarili nilang savings para doon sa future na maaari nilang gamitin. Pero it doesn't mean naman na lahat ng na-save nila from the lesser taxes that they are paying right now ay kailangan ilagay nila sa bangko. Pwede rin nila gamitin sa iba pang mga mahalagang bagay na maaari makatulong doon sa pag-unlad nila. At isa pang bagay, Jessica, na maganda rin daw talagang ipunto ay dapat ang bawat Pilipino ay maging productive din. Kasi kahit na sabihin mong lumalaki yung sweldo mo, pero ikaw nagde-decrease naman yung productivity mo as an individual, kung hindi ka naman din nagsisave ng pera, baliwala yung karagdagang kita na nakukuha mo ngayon na nagkaroon na nga tayong tinatawag na train. At isa pa rin, Jessica, dahil nga ngayon, di ba nakikita natin na tumaas na yung presyo ng mga ilang produkto. Kung tayo ay mahilig sa soft drinks, gaya ko, halimbawa, ako talaga mahilig ako sa soft drinks, pero napakalaki talaga ng difference ngayon ng mga bilihin, lalo na sa mga sweet and beverage. Kung bibili ka kunyari sa isang convenience store, ngayon tumaas na yan ng 5 pesos sa kada isang can. At yung isa nga doon sa ating mga na-interview kanina, yung nga daw juice na binibili sa merkado ngayon ay tumaas na rin by 5 pesos. So tayo rin siguro kailangan maging aware din tayo doon sa ating paggastos, at kung gusto natin na may mas mapuntahan itong higher disposable income na meron tayong naiuwi ngayon, ay matuto tayo mag-impok sa bangko. Jessica? O kaya maghanap ng substitute, no, dun sa mga binibili dati na nagmahal dahil dun sa tax sa sugared beverages, maghanap na lang ng ibang siguro ibang alternative, no?
para hindi hindi yung extra na income na nakukuha natin dahil mas maliit na po yung kinakaltas na withholding tax ngayon, magamit sa ma-save, di ba? Para mag-cope with the rising prices or maghanap ng ibang mga pwedeng mabili pa rin, no? Kasi tuloy pa rin ang buhay despite everything. Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes.